Magandang araw! Alam mo ba kung ano ang kasabihan? Ang kasabihan ay mga salita o pangungusap na nagpapahayag ng mga aral at karunungan na ibinabahagi ng mga naunang henerasyon sa mga sumusunod na salinlahi. Madalas itong ginagamit upang magbigay gabay sa mga tao sa kanilang mga desisyon at aksyon sa buhay. Sa video na ito, magbibigay kami ng kasabihan tungkol sa buhay at ipapaliwanag din namin ang kahulugan nito. Handa ka na? Tara, simulan na natin! Alamid mang anong ilap, umaamo rin sa himas. Ibig sabihin, kahit gaano pa kabangis o mailap ang isang tao, maaari pa rin siyang lumambot sa pamamagitan ng tamang pagtrato. Ang kabaitan, tiyaga, at pag-unawa ay may kakayahang palambutin kahit ang pinakamatigas na puso. Sa tamang approach at tiyaga, maaaring magbago ang pananaw ng isang taong sarado sa ibang tao o sitwasyon. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ibig sabihin, huwag gantihan ng kasamaan ang masamang gawain ng iba. Sa halip, pairalin ang kabutihan at pagpapatawad, sapagkat ang tunay na lakas ay nasa kakayahang manatiling mabuti sa kabila ng masasamang nangyayari. Ang pagtugon ng kabutihan sa kasamaan ay nagpapakita ng mas mataas na antas ng pag-unawa at kakayahang magpatawad. Tama na ang katagang sabi, sa marunong umintindi. Ibig sabihin, ang isang taong matalino at may malalim na pangunawa ay hindi kailangang pagsabihan ng paulit-ulit. Minsan, isang salita o pahiwatig lamang ay sapat na upang maunawaan ang nais iparating. Ito ay nagpapakita ng halaga ng pagiging maingat sa salita at ang kahalagahan ng pakikinig at pangunawa. Hahaw man at magaling, daig ang bagong saing. Ibig sabihin, mas pinahahalagahan ang isang bagay o taong may napatunayan na ang kalidad kaysa sa bago ngunit hindi pa nasusubok. Ang karanasan at kasanayan ay mas matimbang kaysa sa pagiging baguhan, sapagkat ang kalidad ay hindi lamang nasusukat sa pagiging bago kundi sa pagiging subok na. Ang asong makangkang kung mangagat ay madalang. Ibig sabihin, ang taong madalas magyabang o magsalita ng matapang ay kadalasan hindi tunay na mapanganib. Mas delikado ang tahimik ngunit may paninindigan kaysa sa puro salita lamang. Ang hinahawakang kay raming dalag, karaniwang ito'y nakawawalang lahat. Ibig sabihin, kapag sinubukan mong panghawakan o kontrolin ang napakaraming bagay ng sabay-sabay, kadalasan ay wala kang mahahawakan ng maayos. Mas mainam na unahin ang mas mahalaga at siguraduhin ang tamang paghawak sa isang bagay bago sumubok ng marami. Tipong tulog, tinatangay ng agos. Ibig sabihin, ang taong tamad, pabaya, o walang pakialam ay madaling madadala ng sitwasyon. Kung hindi kikilos o magsisikap, maaaring mawala sa direksyon at malunod sa daloy ng buhay, sapagkat ang hindi lumalaban sa agos ay madadala lamang ng kung saan. Kapag nalagas ang dahon, atas na ng panahon. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay sa mundo ay may itinakdang oras at wakas. Ang pagkawala ng isang bagay o tao ay bahagi ng natural na takbo ng buhay at hindi dapat ipilit na pigilan dahil ang lahat ay may katapusan. Ang ningas ng apoy nasa uri ng kahoy. Ibig sabihin, ang kalidad at tagal ng isang bagay ay nakasalalay sa pundasyon nito. Ang tibay ng isang bagay ay depende sa kung paano ito inihanda at nilikha. Ang kamalian ng hatol sa kakulangan ng tutol. Ibig sabihin, ang isang maling desisyon ay kadalasang bunga ng katahimikan ng mga taong dapat sanang kumontra o magtama. Kapag walang nagsasalita upang ituwid ang mali, lalo itong lumalakas at nagiging pamantayan. Ang inilalaki ng ahas ay nasa nagbabalita. Ibig sabihin, ang isang balita o usap-usapan ay lumalaki at lumalala depende sa nagkukwento nito. Kapag ang isang tao ay mahilig magdagdag o palakihin ang isang balita, nagiging mas malaking issue ito kaysa sa tunay na pangyayari. Bago ka bumati ng sa ibang uling, pahirin mo muna ang iyong uling. Ibig sabihin, huwag punahin ang pagkakamali ng iba kung ikaw mismo ay may kapintasan.
Unahin munang ayusin ang sarili bago manghusga ng iba. Ang bibig ng ilog iyong masasarhan. Ang bibig ng tao'y di mo matatakpan. Ibig sabihin, mas madali pang pigilan ang pag-agos ng tubig kaysa pigilan ang daldal ng isang tao. Ang salita, lalo na ang tsismis, ay mahirap pigilan kapag kumalat na. Ang buhay ng tao ay parang gulong, magulungan at makagulong. Ang buhay ng tao ay parang isang gulong na patuloy na umiikot. Minsan, nasa itaas tayo, nakakaranas ng tagumpay at kasaganahan. Ngunit may pagkakataon ding mapunta sa ibaba, kung saan dumaranas ng pagsubok at paghihirap. Ang mahalaga ay manatiling matatag at huwag panghinaan ng loob, dahil tulad ng gulong, ang lahat ay may pagkakataong umangat muli. Kapag maiksi ang kumot, magtiis na mamaluktot. Ibig sabihin, kapag may kakulangan sa buhay, matutong magtiis at mag-adjust sa sitwasyon. Huwag ipilit ang hindi kaya at matutong mamuhay ayon sa kung ano lang ang mayroon. Ang dilay parang patalim, kung sumugat ay mariin. Ibig sabihin, ang mga salitang binitiwan ay maaaring makasakit ng higit pa sa pisikal na sugat. Ang masakit na salita ay maaaring mag-iwan ng peklat sa puso at isipan ng iba. Maging alinmatsino, kabaong din ang hantungan mo. Ibig sabihin, lahat ng tao, mayaman man o mahirap, ay pantay-pantay sa huli. Lahat ay hahantong sa kamatayan. Walang sino man ang makakaiwas sa kamatayan, kaya't dapat mabuhay ng may kabuluhan. At yan ang mga halimbawa ng mga kasabihan tungkol sa buhay na dapat nating tandaan. Alin sa mga ito ang pinakanagustuhan mo? I-share mo yan sa comment section. Kung nakatulong sa'yo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.